Konting piga lang mga part, abot na agad ng 53. Medyo matigtig lang at matigas yung gulong. Siguro ganito din yung pakiramdam ng naka NMAX. Kasi sabi ay ang makina nito ay kaparehas ng Aerox saka NMAX na version 2. Did you wait too long? Tell him that you love him but he's already gone. Ay labas na natin mga part itong ating bagong Yamaha Lexi na napakaganda sa personal. Sa mga video ko lang nakikita dati. Syempre wala pa tayo noon. Parang naliliitan ako. Pero sa personal ay napakalaki din pala. Halos konti lang ang diferensya niya sa sa NMAX. Mismong kakalabas lang mga parts. Nandiyan pa yung plastic sa upuan. Hindi pa natin natatanggal itong plastic sa kanyang visor. At meron siyang kasamang pre-helmet. Hindi ko pa masyadong mabibigyan ng review kasi hindi naman tayo magaling sa parte ng pag-review kasi ang ginagawa natin kumbaga parang rides, travel, yun ang ginagawa natin sa ating channel. Pero syempre bibigyan natin ng first impression at kitang-kita nyo naman na napakaganda niya, no? Oh, ang ganda dito, tama-tama dito sa parting ito ng bypass road dito sa lugar namin. Napakaganda na kalsadang yan. Hindi pa din talaga ako makapaniwala na nabili natin to. Wala ako masyadong alam sa mga ganito mga part, pero masasabi ko ang ganda na kanyang braking system o kaya kanyang gulong na may 90 by 14, tama ba? Hindi kasi ako maalam sa ganyan. Ang likodan ay 100 by 90 by 14. Tapos napakaangas nitong kanyang cover ng kanyang tambutso, cover na kanyang ano bang tawag dito, radiator. At ito napakagandang logo ng emblem, ayun, na nakalagay ay 155. So yun, wala pang plaka at kailangan natin maiuwi ngayon sa bahay at mapapatabak sigurado ito ng medyo matagal-tagal. Papakita ko lang ang ating napakagandang motorsiklo na gagamitin natin sa ating mga rides banda-banda dyan. Basta makumpleto natin mga part o basta dumating yung kanyang papeles at saka kanyang plaka, siguradong kung saan makakarating ito. Abangan nyo na lang kung saan natin dadalhin itong ating bagong Yamaha Lexi 155. Grabe oh. Okay, atin lang susulitin ang ating bagong motorsiklo na Yamaha Lexi 155. Bago natin iuwi sa bahay ay atin munang itadrive-drive na konti. Syempre matagal-tagal na hindi natin ito magagamit kasi wala pa itong papeles. Habang iniintay natin yung dumating yung kanyang resto at saka yung kanyang plaka ay nakatanggap muna siya. At ang gagamitin natin ay syempre yung dati nating motorsiklo na Honda Click. So eto na, hindi ko na alisin lahat ng mga nakalagay na yan. Diyan na muna yan for safety din, para hindi siya ma-scratch. So tara, rides muna tayo na konti. Nakakapanibago talaga. Thank you Lord. At first time ko nakapagmaneho ng ganito na style ng motorsiklo. Para siyang, siguro hindi siya nakakalayo sa ADV ng ganyan. Syempre ng NMAX, at kasi halos parang kagaya niya ang NMAX eh. Sarap. Grabe. Kapag dumating yung papeles nito ay siguradong igagala natin ng malayo, i-break in natin nang maayos itong si Yamaha Lexi natin. Napakasarap i-drive mga part.
bagay na bagay sa kumbaga mga long rides syempre. Pero hindi ko sure kung may ipang long ride natin ito, kasi bihira lang naman tayong lumayo sa pagra-rides. Pero titingnan natin, syempre bibigyan natin ng hustisya itong ating Yamaha Lexi. Bibigay natin yung nararapat na break-in dito, yung nararapat na rides. Gagamitin siya natin ng maayos. Konting piga lang mga part, abot na agad ng 53. Oh, konti lang oh. Oh, ay grabe. Siguro ang una ko dito ipa-project ay papalagyan ko ng cover itong kanyang pinaka ito panel gauge para anti-scratch. Kasi malaki ang kanyang pinaka panel board, so magiging prone siya sa kumbaga pagpalagay, kalmot ng pusa, ganyan, o kung ano man ang mapapasabit sa kanya. Medyo matigtig lang at matigas yung gulong. Depende din sa sa kalsada. Ito kasing kalsada hindi pa espalto. Medyo hindi pa siya patag. Pero madami nagsasabi na matigtig nga daw o matagtag itong Lexi. Pero sa nararamdaman ko ngayon, tama sila. Pero sabi, bawasan lang daw ng hangin ang gulong, ay okay na yon. Ang sarap ang bakbakan. Ay grabe. Woo! Sana okay itong kumbaga kuha ng camera. Ito kasing helmet ko ay nakaset dun sa ating Honda Click. Hindi ko alam kung ito ay mataas o mababa ang kuha. Bahala na mamaya. Malalaman ko yan kapag mag-edit tayo. Di doon ko maaayos. Malalaman ko kung kailangan ko bang itaas o ibaba itong camera. Grabe. Woo. Sarap. Siguro ganito din yung pakiramdam ng naka NMAX. Kasi sabi ay ang makina nito ay kaparehas ng Aerox saka NMAX na version 2. So possible na kung ano yung nararamdaman natin ngayon, hindi yung nararamdaman ng mga naka NMAX at saka Aerox. Medyo matagtag nga sarap, easy lang eh. Siguro kapag na natin to, nagkameron na ng tawag dito, ng papeles ito, ay maigala natin na maayos. So wala pa akong ibang masasabi tungkol dito mga part, kundi yung sinabi ko kanina. Kasi wala naman tayong masyadong alam pagdating sa motorsiklo. Kumbaga ito ang ating motorsiklo ay gagamitin natin sa ating mga rides, sa ating mga biyahe. O kaya din palang i-stretch. Oh, ang sarap. Sigurado ako na hindi ito nakakangalay sa mahahabang biyahe. Para lang ako nakaupo sa yung, alam nyo ba yung silya ng matatanda, yung parang may patungan ng kamay. Ganun lang, yung parang nakatas ng kamay dito sa aking riding position. Hindi ko lang may pakita sa inyo mga part at hindi ko dinala yung ating secondary camera kasi ilalabas nga lang natin itong motorsiklo, kaya isang camera lang aking dala. Pero banda-banda dyan makikita nyo kung anong itsura natin kapag nakasakay tayo dito. At medyo nanginginig lang ang aking boses mga part kasi matigtig nga talaga ito. Hindi ko muna babawasan yung kanyang hangin ng gulong, papabayaan ko muna. Ayun, nakaka 12 kilometers na tayo buhat dun sa casa. Hindi ko alam kung yun na nga yun, tama ba tayo.
Ayun, 12 kilometers nga. Kahit pa paano, bago natin may uwi sa bahay, ay may naitakbo na siya. Basta masasabi ko lang mga part, napakasarap imaneho nito. Siya nga pala, itong nakuha natin mga part ay kulay black. Kasi ang nadodoon na unit ay matte green, o hindi ko alam kung anong tawag sa pagka-green nun, parang army green na matte, tapos itong black na glossy. So sa pagkakaalam ko ay dalawang kulay pa lang itong lumalabas sa atin sa Pilipinas, pero may napapanood ako na may lalabas daw na ibang kulay. Siyempre yung mga matataas na ditong specs, may mga magagandang braking system na, siyempre magiging mahal na yon. Hindi kagaya nito na naka disc brake lang sa una at naka drum brake sa hulihan, pero swak din naman, masasabi kong okay lang sa kanyang presyo. Saan pa kayo? Parang nagdadrive na din kayo ng NMAX. Ay grabe, napakatining, maliksi, kumbaga ano man tawag doon, responsive. Isang pigamong ganun, ang layo na agad ng ang taas na agad ng naibigay niyang bilis. Ayan. Ay grabe. Oops. Oh, konting piga lang, nasa 50 na agad. Okay. Grabe. Thank you Lord. Masarap i-drive dito sa may parting may espalto. Ang tining oh. Kaya sigurado ako na konting lambot lang itong gulong ay magiging smooth na. Masarap. 56, 57. Papa 60 natin. 61. Konting piga lang mga part, abot na agad ang 61. Sarap. Sana ay mapaaga sa isang buwan yung pag-aayos ng restore nito para may break-in natin o may rides natin ng malayo-layo mga part. Grabe, sarap. Woohoo! Relax na relax ang aking posisyon ng pag-upo. Kaya sigurado ako na kahit malayo yung pupuntahan natin, hindi tayo masyado mangangalay dito. Ay grabe. Tigil muna tayo. Yun Lexi oh. Woo! Kakunti pala naka-Lexi dito. Ayun. Ilan ba yung sinabi ko kanina? Dalawa pa lang yon, meron na isa kulay green yon. So kakunti pa lang yung nakikita ko, pero sigurado ako na napakadami na yung bumili ng Lexi. Kasi ito ngayon yung pinaka kumbaga sikat ngayon na bagong labas. Dahil nga na halos kapareha siya ng NMAX. Kumbaga parang tinatawag din ito na baby NMAX or mini NMAX. Pero hindi ibig sabihin na baby NMAX o mini NMAX ay maliit siya. Masasabi ko halos konti lang ang pinagkaiba ng size niya sa NMAX. Halos ganun din ng lapad. Tapos 155cc pa. Ito na yung sa ngayon na ito na yung pinaka mataas na cc na motorsiklo na nagkameron ako. Nagumpisa ako sa 100cc, tapos 115, 125 yung ating Honda Click, tapos ito ngayon 155. Malaking pagkakaiba kung talagang doon ka manggagaling sa ganung mga mabababang cc. O ito talaga ramdam na ramdam ko na konting piga lang ay talagang dumadagos. Pero hindi naman ako ganung kabilis magpatakbo mga part. Kaya tama lang siguro na na medyo kontrolin natin ang pagpapatakbo kasi mabilis talaga. Excited na talaga ako na gamitin ito sa pagra-rides natin. So pag uwi natin sa bahay,
ay tatambak lang muna natin. Atin munang kukumutan. Kasi kailangan nating hintayin muna yung kanyang registro at saka plaka bago natin ilabas para legal tayo sa kalsada kapag bumabiyahe. Woohoo! Para ka din naka NMAX, oh. NMAX Gaming. So enjoy lang natin mga part tung malapit-lapit na tayo sa bahay. So basta meron tayo ng papel nito, dumating sa atin ang registro at saka ang plaka, ay babiyahe tayo. I-break in natin to mga part. At abangan nyo mga part. Kagaya na sabi ko kanina, medyo matagal-tagal tayong hindi nag-upload. Sana ay nadiyan pa din kayo sa muli nating pagbabalik. Halos hindi halos, isang buwang mahigit na wala tayong upload mga part. So ito ay i-upload ko din siguro mamayang hapon o bukas, para meron tayo kahit pa paano na upload ngayon. At kumbaga update na din sa nangyari sa akin. So medyo nagpahinga lang naman tayo mga part. At ito nga, pagbabalik natin ay meron tayong bago makakasama sa ating biyahe. So ayun, malapit-lapit na tayo sa bahay mga part. So hanggang dito na lang. At abangan nyo yung mga susunod nating upload tungkol dito at sa paggamit natin dito sa mga rides natin. So yun, kita-kita na lang ulit tayo mga part sa susunod nating upload. Ingat palagi. Hindi mahalaga kung malayo o malapit. Ang mahalaga, sabay-sabay ang ngiti. Sa bawat biyahe, may aral na dala. Sa simpleng lakbay, sa